Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. By the time na ginagawa ko po itong video na to, umaga. Pero kung anong oras mo man ito napapanood, morning, afternoon, evening, ikaw po ay aking binabati at sana ay ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Okay? So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Okay? And ang gagawin natin today is reading mo para sa yung first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, 2025. And this is a general reading. So reminder, pag general reading, hindi po yan 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga inquiry and reservation about sa private reading, nasa description box down below din, nasa description box down below yung link ng ating Facebook page. Meron ako mga iniisip sa aking brain cells, okay? So, I would like to say, hello, okay, may nagpapa-shout out kay Ma'am Amalia Cabales, kay Ma'am Lay, kay Ma'am Rosemary. Ito po sila ay nasa Belgium. Okay? So, hello sa mga taga-Belgium out there. Okay? So, ayan. Nag-request yan sila. I-shout out ko daw sila sa aking next video. Okay. So, kuha tayo ng 3 cards over here. Mamaya ko na yan bubuksan. That is going to be a bonus card. Bonus na eksena, my dear. Okay? Hindi ko na ipapaliwanag. Basta babasahin lang natin yan. Okay? Bonus na eksena, bonus na kaganapan para sa yung first 15 days of October. Okay? So once again, shout out kay Ma'am Amalia. Ma'am Amalia Cabales, okay? At saka kay Ma'am Lay, at saka kay Ma'am Rosemary. Mga taga-Belgium po yan sila. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Okay? Okay, so cut na natin into 3. Let's go. 8 cards lang to, my dear Gemini. Let's go. First card mo, my dear, is, okay, eto daw. We have here the energy of the Knight of Sword. Okay, si Knight of Sword, my dear, aggressive, okay, when it comes sa mga bagay-bagay na gusto niyang, actually, mga iniisip niya eh. Iniisip niya and then eventually parang gusto niyang gawin kaagad. Basta pumasok sa isip niya, ay gagawin ko na to. So expected mo yan, my dear, sa first 15 days of October, na pag meron mga sumagi sa isip mo, my dear, is like, okay, gagawin ko siya. Talagang, nothing is, makakapigil sa akin para gawin ko tong mga bagay-bagay na ito, okay? So tingnan natin, my dear. I'm hoping nabigyan tayo ng specific na eksena over here sa mga bagay na gusto mong mangyari, okay? Oy, success, okay? 6 of Wands is energy of success, okay? Into ng travel, okay? So, dalawang energy, my dear. There's a tendency na you want to be successful, okay? Sa isang bagay, baka meron ka mga bagay na gusto mo ma-accomplish, gusto mo matapos. There's a tendency din, baka meron din mga bagay na gusto mong puntahan, okay? Maybe you want to travel, okay? Pero, success is good, okay? Success is good already, okay? Aggressive, okay? Let me see. We have here the 8 of Pentacles. More on money ang nakukuha ko dito, my dear. More on money area. Okay. So, expected mo na, my dear, ha? First 15 days of October. Medyo aggressive ka to have money. Okay? Medyo aggressive ka. Gusto ko maging successful. Okay? Huwag mo lang isipin na sumali sa flood control. Okay? Char lang. Huwag mo lang isipin yan. Okay? So, maganda naman yung energy, my dear. Okay? So far, maganda yung pagiging aggressive ni Knight of Sword. Okay? Kasi it's more on success. Okay? And sa energy ng 8 of Pentacles, wala ka namang balak na maging contractor. Kasi you are... I'm just joking. Okay? So, based naman dito sa energy ng ating card is willing ka naman na maglabas. Willing ka naman na
execute, okay, ng mga effort, ng tumbling, ng split, at kung ano-ano pa, my dear, para matupad tong mga bagay na gusto mo mangyari connected sa energy ng iyong kaperahan. So, far more on money ang nilalabas dito, my dear. You want to be successful sa isang bagay, sa pera, you want to achieve this, you want to achieve that. Pero kung i-round off natin, di ba parang mathematics lang, kung i-round off natin siya sa energy ng love, parang meron ka rin gusto mag-workout na connection over here, okay? You are, posibleng you want to give a second chance doon sa connection na yon, okay? Gusto mo ulit maglabas ng effort, okay? Gusto mo ipaglaban yung connection, okay? So, tingnan natin. Pero so far, yung energy niya dito is more on money lang. Kumbaga parang ini-intuition ko lang, my dear, yung sa love, okay? So, let me see. Last card sa ating base card. Okay, we have here the 10 of Wands. Okay, clarification na to. Ano daw? Clarification niya to, my dear. Okay, kasi magkasama sila. Okay, so dito tayo mag-uumpisa ng clarification sa kabilang side pag ganon. Dapat dito pag ganon. Kaso magkasama na tong dalawa na to. Okay, so taob muna natin yung kanyang clarification over there. Okay, so we have here the 10 of Wands. Okay, kahit na I love the energy, my dear, kasi kahit na napaka-imposible, okay, kunyari, ang aim mo is, gusto kong makapagpatayo ng bahay, gusto kong magkaroon ng 3 million pesos in the bank, gusto kong maging successful, or gusto kong mag-travel, yung parang imposible, okay? So, expected, my dear, na you will be doing something sa first 15 days of October na medyo imposible. Okay? Parang ganon. Pero, sabi ko nga ganon, you are willing to do the hard work. Okay? Walang ano to, walang crocodile. Ay, crocodile. Okay. Walang flood control na mangyayari dito. Asus, no? Sorry. Ayan. So, ang ganda naman, my dear, ng energy. Okay? I just love the energy kasi sinasabi dito na maski imposible, maski na mukha siyang mahirap or parang mag-isa mo lang to gagawin kasi itong 10 of Wands natin, meron tong team song na All By Myself. Ayan, mag-isa niya lang dala-dala yung mga wands dyan. Walang gustong tumulong sa kanya. Pero sinasabi mo dito, my dear, na okay, I am willing na magsakripisyo. I am willing to do my best, my duty to serve my country and everything, okay? So, kung ano man yung gusto mong mangyari, my dear, ayan, ang ganda, okay? Kasi normally, itong si Knight of Sword, minsan negative yung ano nito nitong energy nito negative talaga yung energy nito So, ang clarification niya is the King of Wands, the unstoppable na energy. Tuwing lumalabas si King of Wands, my dear, ang lagi kong nakukuha na energy is isang tao na parang lagi ko yung example dito, yung ilipat niyo yung bahay sa kabilang kanto. Kumbaga parang nothing is impossible kay King of Wands. So, ayan, my dear. So, unstoppable talagang energy mo, my dear, related sa mga bagay na gusto mong mangyari. Ayan. So, pag ganito yung clarification natin, my dear. Okay, pag ganito tayo. Okay, let us clarify your 8 of Pentacles. Ito daw. 8 of Pentacles, we have here the energy of the Empress. Okay, sabi ko nga sa iyo, my dear, you're willing to take the responsibility. Okay? So, you are willing, my dear, na mag-undergo dun sa process. You are willing to learn. Mag-aral. Experience, you are willing, my dear. Kumbaga parang you are ready sa kung ano man tong posibleng maging kapalit or maging consequence nitong gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Kasi ang energy ng Queen, ng Empress, is energy. Yes, Empress is a Queen, okay? Mas mataas lang talaga siya sa lahat, okay? So, ang energy kasi ng Empress is growth, maturity, improvement. Minsan nako-connect din yan sa energy ng pregnancy, okay? Baka for some of you is gusto pa ninyong magbuntis, okay? Segue lang yon, okay? Pero, kung i-connect ko siya dito, my dear, sa ating 8 of Pentacles, that is energy, my dear, that you are willing to undergo the process of the mechanical science. Okay, ano daw? No, so ibig sabihin, my dear, you are willing to enjoy the pain. Ay, tama ba?
You are willing, my dear, na magsakripisyo. Okay, yun ang nakukuha ko dito. To learn, to accept the consequence. Dahil gusto mong magkaroon ng... Depende, my dear, kasi iba-iba naman tayo ng gustong mangyari eh. Like, siguro gusto mong magkaroon ng bahay. Gusto mo, yung mga sinample ko kanina, like bahay, pera, posible sa energy ng relationship, okay? Pero sa combination ng dalawang card na to, you are willing na yung puyat, yung pagod, yung sakripisyo, you are willing. So, ang ganda ng energy niya, my dear, kasi parang pupunta ka sa isang gera and then you are prepared. You are ready. You are ready emotionally, physically, mentally, okay? You are ready talaga, my dear, okay? Ibig sabihin, alam mong hindi to magiging madali, okay? So, clarify natin, my dear, yung 6 of Wands, energy ng success. We have here the energy of another knight. Okay? Ayan o, mga aggressive na knight, my dear, okay? You are willing to take an action, okay? Kasi may mga time, my dear, na lumalabas naman, my dear, ang ating 6 of Wands. Pero, you are not willing to take the action. Okay? May mga times na lumalabas yan, my dear. The 6 of Wands. Okay? Lalabas siya. Pero, gusto mo lang maging successful. Ayaw mo namang kumilos. Ayaw mo namang gumawa ng paraan. Pero, my dear, yung energy mo dito, very, very nice. Talagang, you are willing to take the action. Okay? You are willing to make the moves. Okay? Clarification ng ating Knight of Swords. We have here the energy of the Hierophant, spiritual guidance, okay? So, pag lumalabas na, my dear, automatic spiritual guidance, okay? So, itong action na gagawin mo is being blessed and being guided ng ating buong may kapal. You have here the spiritual guide, okay? Once again, sa energy ng relationship, baka you are trying to fix something, ayan, because ang Hierophant, my dear, is sumisimbolo yan ng marriage, connection, okay? So, ayan. Posible din, my dear, na baka you will be consulting, okay? Baka meron ka rin mga kakausapin na mga tao na medyo, alam mo yon, may knowledge, okay, tungkol sa kung ano yung pinagdadaanan mo, posibleng mga legal person, lawyer, police, or kahit sabihin natin na medyo mas matanda lang sa'yo, like your mother, your father, okay, or kaya chismosang kapitbahay, ganon, teacher, mga ganyan, no? Kasi ito, my dear, si Hierophant is representation, my dear, ng medyo higher na rank or hiring, royalty, basta higher na placement, my dear. So, kung sa society, posible siyang energy ng may mga katungkulan like police, lawyer, teacher, somebody that has a position and meron siyang educational background, something like that. Pero, pwede din naman siya na somebody na medyo older sa'yo, like your father, your mother, something like that, o kaya a friend na medyo mas matanda sa'yo na posibleng kakausapin mo, my dear. And, di ba, mapag-uusapan ninyo tong mga bagay-bagay na to. Pero, kung sa energy naman ng love, this is possibly na marriage, okay? Ayan, baka gusto mo nang ikasal, pwede naman din. Ayan, or posibleng gusto mo ma-save yung marriage or something like that. Ayan. So, ayan siya. Kasi kung makikita mo dito, parang kinoconsult nila ito, si Hierophant, okay? So, tingnan natin yung bottom deck of the card. Ganda naman yung energy, my dear. We have here the 10 of Swords, okay? Ang 10 of Swords is energy of giving up, okay? Energy of giving up, okay? So, ang nakukuha ko sa kanya, my dear, is posibleng may isang sitwasyon or isang scenario, my dear, ng buhay mo na parang you feel like giving up. Pero sa pagsampa, my dear, ng first 15 days of October, medyo parang nare-reverse yung energy. Parang gusto mo pa rin siyang ipagpatuloy. It really doesn't matter kung nasaan yung placement niya. Kung nasa loob man to ng relationship, nasa loob ng career, okay? So, parang nabubuhayan ka, my dear, okay? Parang nabibigyan ka dito ng hope or ng pag-asa na kung ano man tong bagay na to is still possible na pwede pa siya talagang mag-work, okay? Sobrang ganda. And ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa reading mo, my dear Gemini, is yung energy ng 8 of Pentacles at saka ng Empress because you are willing or you are handa ka, my dear, na mag-undergo doon sa kung ano man yung process, okay? Na kakaharapin mo dito sa journey na to. Okay, so silipin natin yung 3 cards mo kasi magko-closing remark na tayo. May tamang tao na nakatakda para sa'yo. Okay, this is the message of divine. Okay, so sinasabi dito, my dear, na may tamang tao na nakatakda sa'yo. Okay, fake love. Okay, meron kang fake love and
kahit anong gawin mo, hindi ka magiging, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging sa taong laging may hinahanap. Okay, mali lang ang pagkakasulat ko dito. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging sapat. Kulang to. Magiging sapat sa taong laging may hinahanap. Okay, correct natin ngayon. Okay, sapat. Ayan. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging sapat sa taong laging may hinahanap. Okay, sorry, nagkulang siya. Ayan, kompleto na siya. Magiging sapat sa... kulang pa rin. Ulitin na lang to. Sa taong laging may hinahanap. Ano ba yan? Okay? So, ayun, my dear. Okay? So, yan yung iyo. Be careful ka sa fake love. And sinasabi dito, my dear, actually, parang more on relationship tong connection na to. Kasi fake love, tapos may tamang taong, actually, ito, hindi ka magiging magiging sapat sa taong laging may hinahanap. Ibig sabihin, you will never be enough. Okay? So, that, kung yung tao, my dear, na involved sa'yo is laging mayroong hinahanap, yun, let us consider it let us consider it as a fake love. And ayun nga, may tamang tao na nakatakda para sa'yo. Minsan ka mo pinag-iisipan ko kung tama bang gumawa ako nitong mga card na to. Okay, so my dear Gemini, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron ng mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!